Minsan, may mga tanong na paulit-ulit nating naririnig, pero bihira nating sinusubukang sagutin ng totoo. Bakit kaya may ilang lalaki na kahit hindi gwapo, hindi mayaman, hindi sikat, pero grabe kung magdala ng atensyon ng babae? Kahit saan sila lumakad, may humihinto. Kahit anong gawin, may tumitingin. At kahit hindi nila balak manligaw, may nababaliw pa rin sa kanila. At kung higit pa doon, bakit may mga babae na kayang bitawan ng lahat para lang sundan ng isang lalaking hindi naman textbook perfect? Ngayon, pag-uusapan natin ang totoong dahilan. Hindi ito yung cliché na kasi mabait o kasi gentleman o kasi pogi. Hindi. Kahit alisin mo lahat ng iyon, may isang bagay na nananatili. Isang trait na hindi mo mabibili, hindi mo mapapeke, at hindi kayang gayahin ng overnight. At ito ang trait na kapag meron ng isang lalaki, binabago nito ang paraan ng pagtingin ng babae sa buong mundo. Pero teka lang ha, ano nga ba talaga ang trait na yun? At bakit sa dami ng traits na maaaring meron ng lalaki, ito lang ang pwedeng magpabago ng laro? May mga lalaking pagpasok pa lang sa isang kwarto, iba na ang pakiramdam mo. Hindi dahil malakas ang boses nila, hindi dahil macho, hindi dahil naka-designer clothes. Pero parang alam mo agad, ay iba to. At ito na. Ang trait na nagpapabaliw sa babae ay ito, unshakable self-assurance. Yung uri ng confidence na hindi kayang dayain dahil hindi galing sa yabang, hindi galing sa papogi, hindi galing sa validation ng ibang tao. Galing sa loob, tahimik, solid. At ramdam ng babae kahit hindi mo ipagsigawan. Pero teka, hindi ito yung typical na confidence na naririnig mo sa self-help videos. Ito yung deeper. Ito yung confidence na may kasamang emotional grounding, clarity, at consistency. Kumbaga sa lindol, may mga bahay na gumuguho, pero may mga bahay na kahit gaano kalakas ang yayanig sa paligid, nakatayo pa rin. Hindi dahil sa pader, kundi dahil sa fundasyon. Ganito ang lalaking may unshakable self-assurance. At ito ang nakaka-addict para sa babae. Kasi sa mundo niya, ang daming bagay ang hindi sigurado. Ang daming tao pabago-bago. Ang daming lalaki na panay salita pero hindi kayang panindigan. Pero kapag nakilala niya ang isang lalaking malinaw kung sino siya, ano ang kaya niyang tanggapin at saan siya papunta? Kahit hindi niya sabihin ang mga salitang yun, nararamdaman niya. Para itong pagiging anchor. Sa gitna ng lahat ng uncertainty sa buhay, kapag may nakilala siyang lalaking grounded, parang may safe zone. Pero ito ang twist na hindi alam ng karamihan. Hindi siya nababaliw dahil gusto niya ng may kontrol sa kanya. Hindi rin dahil mahina siya. Nababaliw siya dahil kapag may lalaking buo ang sarili, nagiging mas buo rin siya. Hindi niya kailangang maging ibang tao. Hindi niya kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang mag-overperform para lang pansinin. Kasi ang lalaking may unshakable self-assurance, hindi naghahanap ng validation, hindi naghahanap ng approval, at lalong-lalo na hindi naghahanap ng drama. Ang presensya niya pa lang, sapat na. Pero paano nga ba nabubuo ang ganitong confidence? At bakit halos imposible itong gayahin ng peke? May mga sandaling hindi nating napapansin, pero doon talaga lumalabas ang unshakable self-assurance ng isang lalaki. Hindi sa grand gestures, hindi sa romantic speeches, kundi sa mga simpleng bagay. Yung mga moment na hindi niya alam na may nakakakita pala. Gaya ng kung paano siya tumingin. Alam mo yung tingin ng lalaking hindi nagmamadali,
Yung hindi naghahanap ng approval, hindi nag-a-adjust para lang magustuhan, at hindi kinakabahan kung tatanggapin ba siya o hindi. Yung tingin na parang, eto ako. Hindi kita binibigyan ng pressure na piliin ako, pero hindi rin ako takot kung hindi mo ako piliin. Para sa karamihang babae, tinatamaan sila sa ganitong uri ng presence. Bakit? Kasi bihira ang lalaking hindi nauuga ng insecurity. Bihira ang may kanyang tumingin ng diretsyo, kalmado, at hindi nagfa-flinch kahit alam niyang may tension sa pagitan niyo. At minsan, kahit simpleng pagtawid ng mata, ramdam na ramdam niya kung ano ang klase ng tao ang kaharap niya. Pero ito ang mas malalim. Hindi ito tungkol sa pagiging alpha. Hindi ito tungkol sa power play. Hindi ito tungkol sa pagiging dominant na macho. Ang totoong dahilan kung bakit nakakabaliw ang ganitong trait ay dahil nararamdaman ng babae na hindi mo kailangang i-manipulate para lang magkaroon ka ng posture, purpose o direction. Hindi ka dependent sa mood niya. Hindi ka nagbabago depende sa reaction niya. Hindi ka nababaliw kapag hindi ka niya nire-reployan. At sa mundo ngayon kung saan ang dami ng lalaking natataranta sa ghosting, scene zone at mixed signals, ang lalaking steady, kalmado, at hindi naghanap ng reassurance every second, he stands out. Parang apoy sa gitna ng dilim. Kaya minsan, kahit hindi mo siya type sa una, kahit hindi naman siya yung ideal type na sinasabi mo sa barkada mo, bigla mo na lang mararamdaman na, bakit ganito? Bakit hindi ko siya makalimutan? At ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Hindi mo napapansin, pero ang babae, attracted siya sa lalaking hindi umaasa sa kanya para maramdaman ang halaga niya. And that's why this trait is magnetic. Habang ang iba nagpapakitang gilas, nagpapabibo, nag-overthink, siya, steady lang, kalmado, may sariling mundo, may sariling direksyon. Pero ito ang dapat mong malaman na mas malalim pa. Sa likod ng unshakable self-assurance, hindi ibig sabihin na hindi siya natatakot, hindi ibig sabihin na wala siyang pinagdaraanan. At doon papasok ang mas malaking twist. Ang trait na to ay hindi ipinapanganak, kundi nabubuo. Maraming lalaki ang nagtataka. Paano nagiging ganon? Paano nagkakaroon ng presence na kahit walang ginagawa, ramdam mo? Ang totoo, hindi ito talent, hindi ito swerte, hindi rin ito biglaan. Ang unshakable self-assurance, nagbubuo sa sakit. Sa mga pagkatalong hindi mo kinwento kahit kanino. Sa rejection na tinanggap mo nung walang reklamo. Sa mga panahong ikaw lang ang kakampi mo. Sa mga gabi na walang nagmamatapang, pero napilitan kang maging matapang dahil wala kang choice. Ito yung lakas na hindi sumisigaw. Lakas na hindi nagyayabang sa social media. Lakas na hindi hinahanap na purihin. Ito yung klaseng confidence na dahan-dahang binuo ng panahon. At kadalasan, hindi alam ng babae kung bakit na-attract siya. Pero ramdam niya. Dahil ang lalaki na dumaan sa apoy, iba ang paraan ng paglalakad, paghawak ng sarili, pagtingin sa mundo. Para kasing may sariling gravity. Pero ito ang hindi masyadong pinapag-usapan. Hindi lahat ng dumadaan sa sakit ay nagiging grounded. Yung iba, nagiging bitter, nagiging defensive, nagiging overcompensating. Yung tipong puro yaban para takpan ng takot. Pero ang lalaking nagiging magnetic, siya yung gumamit ng sakit para maging mas kalmado, mas grounded, mas malinaw. Hindi siya bitter, hindi siya naninisi, hindi siya naghahanap ng validation. Kasi alam niya na ang worth niya ay hindi nagdedepende sa tawag, reply, o approval ng kahit sinong babae. Na-realize niya na
Habang mas kilala niya ang sarili niya, mas konti ang bagay na makakayanig sa kanya. At dito pumapasok ang pinaka-importanting insight. Women aren't attracted to perfection. They're attracted to stability, to strength in stillness, to a man who survived himself. Kasi kapag nakita ng babae na kaya mong hawakan ng sarili mo, naiisip niya, kung sarili niya kaya niyang alagaan, kaya niya rin akong alagaan. Hindi caretaker, hindi rescuer, pero partner, foundation, anchor. At ito ang twist na hindi alam ng karamihan. Kapag ang lalaki buo, ang babae nagiging mas free. Kapag ang lalaki grounded, ang babae nagiging mas soft. Kapag ang lalaki malinaw, ang babae nagiging mas open. Ito ang dynamic na hindi mo makikita sa mga scripted na love stories. Ito yung nangyayari sa totoong buhay. Pero bago tayo tumuloy sa huling bahagi, kailangan nating sagutin ang pinakamalupit na tanong. Kapag nakuha mo ang trait na to, ano ang nagiging epekto mo sa babae? Kapag nasa isang lalaki na ang unshakable self-assurance, hindi ito parang spotlight, hindi ito parang fireworks, at lalong hindi ito parang power move na pinagmamalaki. Hindi. Mas subtle, mas malalim, mas nakakagulat. Parang hangin. Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo, at kahit subukan mong iwasan, babalik at babalik sa isip mo. At doon nag-uumpisa ang epekto niya sa babae. Number 1, nagiging iba ang paraan ng pagtingin niya sa'yo. Hindi na siya curious kung maiba ka. Hindi na siya nag-overthink sa worth niya. Hindi na siya natatakot kung magugustuhan mo siya o hindi. Bakit? Kasi presence mo pa lang, binibigyan mo siya ng emotional permission na huminga. Yung pakiramdam na wala akong kailangang patunayan sa taong to. At para sa babae, sobrang rare nun. Number 2, napapababa mo ang walls niya kahit hindi mo hinihingi. Hindi mo kailangan sabihin na, open up ka naman. Hindi mo kailangang i-pressure siyang mag-share. Hindi mo kailangan magpakita ng grand gestures. Kasi ang lalaki na grounded, hindi nangihila, hindi nanghihiram ng puso, hindi nanghihingi ng vulnerability. Pero dahil steady ka, unti-unti siyang nagiging soft sa'yo. Yung tipong magugulat na lang siya, bakit sa'yo lang siya nagkukwento ng mga hindi niya masabi kahit sa mga taong kilala niya ng matagal. Number 3, hindi ka niya makakalimutan kahit ayaw niya. Ito ang pinakaayaw aminin ng babae. Minsan, yung lalaking hindi niya bet sa simula, siya ang hindi niya makuhang alisin sa utak niya. At ang dahilan, hindi looks, hindi bank account, hindi macho energy, pero yung pakiramdam na bumabalik every time maalala ka niya. Yung pakiramdam ng safety, yung pakiramdam ng clarity, yung pakiramdam na solid ka kahit mag-isa siya, kahit wala kang ginagawa, kahit hindi kayo nag-uusap. Ito yung attraction na hindi nakikita sa movies pero kita mo sa totoong buhay. Presence, grounding, emotional stability, self-assurance. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Hindi mo kailangan magpakitang gilas para mapansin. Hindi mo kailangan magbago para magustuhan. Kasi ang pinaka nakakabaliw na lalaking nakikilala ng babae ay hindi yung lalaking pinakasikat, pinakagwapo o pinakamacho, kundi yung lalaking kahit hindi magsalita
alam niya kung sino siya. At dahil doon, nakikita rin niya kung sino siya sa tabi mo. Sa dulo, isang trait lang talaga ang nagpapabaliw sa babae. Hindi lungkot, hindi drama, hindi aggression. Kundi yung tahimik, steady, malalim na lakas ng isang lalaking buo, kahit minsang nabasag. At kapag nakita niya ang ganitong uri ng lalaki, hindi niya lang ito magugustuhan. Maaalala niya ito matagal. Minsan, panghabang buhay.